Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng inyong buhay ngayong taon. Hindi ito basta-basta balita. Hindi ito rumors na narinig lang sa kanto. Ito ay nakabase sa mga opisyal na pahayag ng gobyerno at kailangan ninyong malaman ito bago pa man mawalan kayo ng pagkakataon. Bakit? Dahil marami sa ating mga kababayan ang hindi nakakakuha ng perang tama na sa kanila, hindi dahil wala itong pera para sa kanila, kundi dahil hindi nila alam na mayroon pala. At yun ang pinakamasakit na bagay na maaaring mangyari sa isang taong nagtatrabaho ng 30, 40 o 50 taon ng kanilang buhay. Ngayon, dinirinig natin ang dalawang napaka-importanting bagay. Una, ang posibleng 14,000 na bonus na matatanggap ng mga DZE at GIS pensioner. At pangalawa, ang 1,000 universal pension na matagal ang pinaglalaban ng ating mga lolo at lola. Dalawa itong magkaibang benepisyo, magkaibang pinagmulan, at magkaibang proseso ng pag-claim, at ipapaliwanag ko sa inyo ang bawat isa ng simple at malinaw, para maunawaan ninyo kahit hindi kayo nag-aaral ng abogasya o accounting. Kaya manatili kayo. Huwag iskip. Ang susunod na ilang minuto ay para sa inyo. Simulan natin sa 14,000 bonus. Ang bonus na ito ay kilala rin bilang ang T13 DA month pension at ang T14 na DA month pension na pinagsama. Tama ang inyong nabasa at narinig, mayroon talagang dalawang bonus para sa mga retirado at marami sa atin ang alam lang ang isa. Ang 13 DA month pension ay inilalabas tuwing Nobyembre o Disyembre, katulad ng karaniwang 13 DA month pay na dating natatanggap ninyo noong nagtatrabaho pa kayo. Ito ay katumbas ng isang buwan na inyong buwanang pensyon. Kaya kung ang inyong buwanang pensyon mula sa SSE ay 7,000, iyan din ang matatanggap ninyong bonus sa katapusan ng taon. Ngunit ang pinaka-exciting na balita ay ang 14 na GA month pension. Ito ay isang karagdagang bonus na ibinibigay para sa mga pensioner na matagal na sa sistema. Sa ilalim ng Republic Act 11,100 at 79 o ang Social Security Act of 2018 at sa ilalim ng mga patakaran ng GIS, ang mga pensioner na matagal nang nagre-receive ng kanilang pensyon ay may karapatang humingi ng karagdagang tulong sa panahon ng pista opisyal o kapag nagpasa ang Kongreso ng kaukulang batas. Kung ang inyong buwanang pensyon ay humigit kumulang 7,000 at matatanggap ninyo ang 13 DE at 14 na GA month nang magkasama, iyan na ang inyong 14,000. Hindi naman nakakalito, hindi ba? Isipin na lang ninyo ito bilang regalo ng gobyerno sa inyo para sa lahat ng taon na nagbayad kayo ng kontribusyon. Ngunit may babala rin tayo dito. Hindi lahat ng senior ay otomatikong makakakuha nito. Kailangan ninyong tiyakin na ang inyong pension account ay updated, na ang inyong AFN o payment channel ay aktibo, at na hindi kayo nakapag-miss ng kahit isang step sa re-verification o annual confirmation of pensioners, na tinatawag ding AKOP. Kung hindi kayo nag-AKOP, maaaring ma-hold ang inyong pension, kasama na ang bonus. Kaya huwag hayaang matulog ang inyong account. Pumunta sa pinakamalapit na SSE o GSIS branch, o gamitin ang online portal nila at i-confirm ang inyong buhay at aktibong katayuan bilang pensioner. Ngayon naman pag-usapan natin ang 1,000 universal pension. Ito ay bahagi ng social pension program para sa indigent senior citizens na pinapatakbo ng Department of Social Welfare and Development o DepEd. Ang layunin nito ay simple, bawat Pilipinong senior citizen na 60 taong gulang pataas, lalo na ang mga walang regular na pension mula sa SSE o GSIS, ay dapat makatanggap ng 500 kada buwan, o 1,000 kung ilalabas ito ng buwanan sa ilalim ng mga bagong panukala. Bakit 1,000? Dahil mayroon ng mga mambabatas at lokal na pamahalaan na nagtutulak para itaas ang halaga mula 500 bawat buwan, patungong 1,000 bawat buwan, at may mga lugar na sa Pilipinas na aktwal na nagbibigay na ng 1,000. Ang ibang munisipalidad ay nagdagdag ng kanilang sariling pantawid para maabot ang 1,000 na halaga. Kaya kahit hindi pa ito opisyal na pambansang patakaran sa lahat ng lugar, ito ay nangyayari na at dapat ninyong alamin kung ang inyong lungsod o munisipalidad ay kasama na sa mga nagbibigay ng dagdag na 500. Para makuha ang social pension na ito, kailangan ninyong makipag-ugnayan sa inyong barangay hall o sa SSE satellite office sa inyong lugar. Magdala kayo ng valid birth certificate,
at patunay na kayo ay nakatira sa nasabing lugar. Ang proseso ay hindi mahirap pero kailangan ninyong personal na pumunta o magpadala ng mapagkakatiwalaang kamag-anak para sa inyo. Narito ang bahagi na karamihan ng mga YouTube video ay hindi nagsasabi. Merong mga pagkakataon na ang inyong benepisyo ay maaaring mabawasan at ito ay tinatawag naming clawbacks o mga deductions na hindi mo inaasahan. Halimbawa, kung mayroon kang natitirang utang sa SF, tulad ng salary loan, calamity loan, o iba pang SF loan, ang bahagi ng inyong pensyon ay maaaring bawasan hanggang sa mabayaran ang utang. Kaya bago kayo masyadong masaya sa 14,000 na bonus, siguraduhin muna ninyo na walang outstanding loans sa inyong SF o GSIS account. Maaari ninyong i-check ito online sa SET website o sa GE, SET API, o personal na pumunta sa branch. Mayroon din tayong usapin tungkol sa buwis. Sa pangkalahatan, ang SF at GSIS pension ay tax-exempt sa Pilipinas, ibig sabihin, hindi na kayo binabawasan ng income tax. Ngunit kung mayroon kayong iba pang kita, tulad ng renta mula sa ari-arian o negosyo, maaaring kailangan pa rin kayong mag-file ng income tax return. Ang pension mismo ay protektado, pero huwag itong ipalagay na lahat ng kita ninyo ay otomatikong tax-free. Magtanong sa isang accountant o sa Bureau of Internal Revenue kung hindi kayo sigurado. Alam ko na marami sa inyo ay nahihirapan pumunta sa TSEC o GSIS office dahil mahaba ang pila o malayo ang opisina. Kaya ito ang aking payong mula sa puso, pumunta ng maaga sa umaga, mga 8:00 o mas maaga pa, at magdala ng lahat ng inyong dokumento sa isang sobre, valid D, passbook o gift card, pension slip, at kahit isang kamag-anak para tulungan kayo. Kung mayroon kayong smartphone, ay download ang EV, SEC API o gamitin ang GSIS eCard Plus para maiwasan ang matagal na paghihintay sa pila. Isa pang mahalagang tip, huwag hayaang mag-expire ang inyong payment channel. Maraming seniors ang bigla na lang nahinto ang kanilang pension hindi dahil may problema sa kanilang kontribusyon, kundi dahil nag-expire ang kanilang e-gift card at hindi nila na-i-update ang impormasyon. Kung ito ay nangyari sa inyo, huwag magpanik. Pumunta sa inyong ISEF o GSIS branch at humingi ng tulong sa re-enrollment ng inyong payment channel. Ang pera ay hindi nawawala, nakahold lang ito at maaaring makuha pa rin. Mga kababayan, kayo ay nagtatrabaho ng maraming taon para sa inyong pamilya at para sa bansang ito. Ang mga benepisyong ito, ang 14,000 bonus, ang 1,000 universal pension, at lahat ng iba pang tulong na inilaan ng gobyerno para sa inyo, ay hindi basta charity. Ito ay karapatan ninyo. Ito ay resulta ng inyong pagsusumikap, ng inyong pagbabayad ng kontribusyon, at ng inyong pananampalataya sa sistema. Huwag hayaang lumipas ang mga deadline na hindi kayo nag-aaksyon. Huwag hayaang matulog ang inyong mga karapatan dahil sa hindi pagkaalam. Ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga anak, mga apo, mga kaibigan sa barangay, dahil baka mayroon pang isang lolo o lola na hindi pa nakakaalam ng lahat ng ito. Kayo ay karapat-dapat sa pinakamabuti. At kami dito ay palagi kayong tulutulungan. Ingat lagi, mahal naming mga senior. Salamat sa inyong panonood. I-subscribe para sa mga pinakabagong update tungkol sa GSIS at lahat ng benepisyo para sa ating mga minamahal na senior citizens.